Salamat po sa pagkakataon po ngayon na bigay niyo po sa akin po. Tumayo po muli sa inyong harapan. And I mean this po in every way kasi po nakailang beses na po akong makapagsalita dito. I would like to think this is just any other Sunday. Pero this is a special day, a momentous occasion for our church. And more so po, parang marami pong pastor so nakaka-pressure din po yun. Ngayon po, hindi po kasama yung aking pamilya dahil si misis ko po at yung aking bunso ay pagaling pa lang. Salamat naman sa Panginoon at patuloy silang bumuti po. Until Saturday ay buti po kami nagpa-confine sa ospital. Pero biyaya po ng Panginoon na hindi naman nagpupunailangan. Pero ngayon po nagpapahinga pa rin sila. Sa kapila ng salamat pa rin sa Panginoon at I am joined by my family pa rin po from side po nila rin. Dati po na dito. Salamat po. Kompleto din sila. Ngayon po, atin po mag-aaralan po. Diba, ang theme po natin this anniversary is Joshua 24:15. As for me and my house, we will serve the Lord. Araw-araw po nagpapasya tayo at gumagawa ng mga desisyon. Madalas, maliliit na desisyon lang naman. Saan tayo kakain? Ano ang ating susuotin? Saan tayo mamamasyal? Kahit sa mga simpleng bagay at gawain lang, may decision making pa rin tayo ginagawa. Minsan kahit maliit na decision lang, nakakapagod pa rin. Naranasan niyo na ba yun? Yun po yung tinatawag na decision fatigue. I've heard mas common daw po ito sa mga nanay. Dahil sila yung palaging maraming decision or kung tawagin din micro-decision sa bahay. Sa aking sariling karanasan, kapag nakikita ko na aking thesis, si Elaine ay nagkakaganito na, or papunta siya sa pagiging ganito, may decision fatigue, kailangan hindi na ako yung marami pang tanong sa kanya. Ako na dapat yung magpapasya sa mga micro-decision. Simpleng example lang yan papupuntahin niya ako ng grocery, diba? So may grocery list na doon. May nakalagay doon ketchup. Dating ko doon, anong klaseng ketchup? UFC ba yan? O Del Monte? Maliit ba or malaki? Anong klaseng toyo? Diba? Silver Swan o Dato Puti? Mga ganong bagay, nakakapagod po yun. Sa mga misis dito, alam niyo siguro yun eh. Ngayon, sa part naman namin husbands, nagtatanong kami kasi takot kami magkamali. So, tanong tayo ng tanong. Pero nakakapagod pala yung gano'n. Yun yung kukos ng decision fatigue. Meron din yung bagong term ngayon. Para sa akin bago siya kasi nung bata ako, hindi ko narinig yun eh. Narinig yun yung term siguro na pala-desisyon, di ba? Pala-desisyon. Kailan lang naging joke pa rin ito sa kanta nila Pinisitan din niya ng PJ Monterte. Alam niyo ba yung kanta nila na title, nakalimutan ko. Anyway, sa unang pakikinig kasi sa kanta nila, yung lyrics daw ng kanta patunog ay ikaw ang paborito kong desisyonan. So, kailangan pa nila na ipaliwanag kung ano yung tamang lyrics. Pero minsan din naman yung mga desisyon natin na kailangan gawin sa ating buhay, malalaking desisyon din. Hindi lahat maliliit, minsan malaki din. Sa anong pangaralan o pamantasan kung gusto pumasok. Anong profesyon o negosyo yung para sa akin? Ano gusto kong pasukin trabaho? Sino ba ang dapat kong mahalin at magiging asawa ko? Sino ang pipiliin ko? Yung mahal ko o yung mahal ako? Di po ba? Now, baka narinig nyo na po ito siguro dati. Meron pong tinatawag na Coventry Conspiracy Theory. Ito po ay panahon ng World War II. Under po sa pamumuno ni Winston Churchill. Ngayon po ng panahon na ito, according to this, tawagin natin conspiracy theory dahil hindi daw ito proven pa. Pero ng panahon na ito, yung German Enigma code, na-decode na ng mga British. Yung code na yun po yung communications ng mga Germans. Ngayon, nung na-break na nila yung code na ito, alam na nila kung anong bayan yung susunod na bubombahin ng mga German. Ito yung city of Coventry. Now, according to this conspiracy theory, alam na nila kung saan yung next na target ng Germans. And yet,
Nagpasya si Winston Churchill daw na huwag warningan itong bayan na ito. Bakit? Kasi daw kung winarningan nila yung bayan na yun, maraming naligtas na tao, maraming hindi napahamak siguro. Pero yung mga German, malalaman na nila na our code has been broken. So kailangan nila ng bagong code. So iningatan nila yun. Ngayon in doing so, mas maraming buhay ang naligtas, mas maraming buhay ang naingatan for the rest of the war. So isa po yung example ng malaking desisyon, mahirap na desisyon na ginawa nila sa Churchill yung panahon na yun. Ngayon, ang kahalagahan po at pinagkaiba ng maliit at malaking desisyon, anong difference ito? Maliit sa malaki. Ang kahalagahan at pinagkaiba nito ay kung paano at gaano katagal ito magkakaroon ng impact sa buhay mo. Ano ang epekto nito sa iyo? Anong impact nito sa buhay nating lahat? Siguro ang pinaka-importanting desisyon na pwede natin gawin, sino ang paglilingkuran mo? Whom will you serve? Yan ang ating pag-aaralan ngayong hapon. Inanyayahan ko kung bawat isa tayo po ay tumayo. Basahin po natin ang ating text. Basahin po natin sa aklat ng Josue 24, versikulo 14 hanggang 15. Ngayon niya ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglilingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong pinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa hapon pong ito, sa pagkakataon mong binigay niyo sa amin na kami po ay magtipon, sumama sa inyong pangalan at nagkaroon ng salita. Salamat Panginoon sa okasyon po ngayon ng 36th anniversary po namin sa simbahan. Kayo po ay naging mabuti sa amin, Panginoon, hindi kayo nagkulang, naging faithful po kayo sa amin. Mga Panginoon, ay amin din po patutunan, maging faithful din po sa inyo. Salamat naman po ang panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat po, aling po natin sa iyo po. Ngayon po itong verse na ito, Joshua 24:15, hindi naman na ito bago sa atin, di ba? Tagal na natin ito alam. Makikita natin yung kahit saan ito. Tarpaulin tayo dito, tarpaulin doon sa baba. Next slide po, please. Nakikita din natin yan sa bahay, di ba? Lagi nakasabit sa mga framing eh. Pwedeng sa living room, sa kusina, it's everywhere. Mga tasa, nakaprint, as for me and my house, we will serve the Lord. Minsan, sa mga sasakyan din, may sticker. As for me and my house, we will serve the Lord. Napakagandang verse naman kasi, di ba? It's very short, but at the same time, it's also inspiring. Even if taken without its context, kahit hindi na natin tingnan yung context na itong verse na to, okay na ito, maganda na siya eh. Pero sayang naman, kinukuot na natin palagi, ginagamit na natin kung saan-saan. Dapat lang din alamin na natin yung buong konteksto kung bakit din ito sinabi ni Josue. Itong verse na ito ay gagamitin natin, sabihin natin doorway or daanan para pag-aralan natin yung buong kwento. Dito sa chapter 24, si Josue, matanda na, nasa dulo na ng kanyang buhay. Nakikita din niya na ang Israel ay malayo ang puso sa Diyos. Kaya tinawag niya ang buong bayan para magpasya. Sila ay kanyang aanyayahan sa isang pagpapanibago ng tipan or renewal of covenant kasama ang Diyos. Tingnan po natin ano ang mga dahilan para gawin nila itong pagpapanibago ng tipan. Basahin po natin verse 2 and 3. Joshua 24. Next slide po, please. Ayun. Bago po natin basahin ng verse 2 and 3. Nakikita po natin yung nasa screen.
Yan po ay isang example ng deed of absolute sale. Example lang po. Yan po kasi isang tipo din ng tipanan or covenant. Paano po natin yun siyempre? Ngayon, napakaliit lang ng text pero meron po dyan na tinatawag na whereas clauses. Usually, ano lang yan, whereas the buyer wants to sell, whereas the buyer wants to buy, whereas the seller wants to sell. So, yun po yung the whys or yung mga dahilan para sa tipanan na ito. Ngayon, next slide po, please. Speaking of covenant din or tipan, syempre, kilala po natin yan, di ba? Si Charlton Heston, or si Moses po. So, dinala po sa copyright. Yan ang ginamit natin. Anyway po yan, may tablet po siyang hawak, dalawa. Ten Commandments. Familiar din tayo sa mga simbahan. Minsan kahit sa mga malalaking simbahan, mayroong display sa labas. Ganyan ang nakasulat, di ba? Sa isang tablet, Commandments 1 to 5. Sa kabilang tablet, Commandments 6 to 10. Pero may nakita po ako na sabi, baka nung panahon po nila ay hindi daw po ganyan ang pagkakagamit ng tablet. Hindi po 1 to 5 and 6 to 10. Bagkus po, on each tablet, Commandments 1 to 10 ang makalagay. Parehas. Ngayon bakit? Parang ito yung kanilang notarized copy ng kasunduan. Yung isang tablet sa mga Israelita, yung isang tablet, yun yung kopya ng Panginoon. Diba? Diba ngayon man sa atin, may deed of absolute sale ka, hindi naman pwedeng yung buyer lang yung may kopya, hindi pwedeng yung seller lang may kopya. Dalawa kayong nagkasunduan eh, tig-isa tayo ng kopya. So ganun din daw yan, yung panahon na yan. And here, in Joshua 24, makikita din natin itong mga whereas clauses, ginamit din ito ni Joshua, yung whys. Kung bakit? Bakit sila makikipagpanibago ng tipan sa Panginoon? Basahin po natin sa verses 2 and 3. Sama natin po natin ng 1 pala. Verse 1, at pinisan ni Josue ang lahat ng mga lipi ng Israel sa Sikem. At tinawag ang mga matatanda ng Israel at ang kanilang mga pangulo, ang kanilang mga hukom at ang kanilang mga pinuno at sila'y nagsiharap sa Diyos. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dako ng ilog na dili iba't si Tare na ama ni Abraham at ama ni Nahor. At sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dako ng ilog at pinagnubalit ko siya sa buong lupain ng Kanan at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya sa Isaac. So, ang unang why po, o unang whereas clause, ito lang ang pagtitipan ng mga Israelita sa Panginoon. Sabi po, hindi nararapat sa Israel kung ano ang meron sila. Kung ano man yung ini-enjoy nila ngayon dun sa promised land, hindi po nila ito deserve. Hindi ito nararapat sa kanila. Now, it's also interesting to note here that Joshua isn't only speaking about God. He is speaking for God. Diba nakita natin nagsasalita siya in the first person as if ang Panginoon mismo ang nagsasalita sa kanila. Ito ay tinatawag ko na prophetic formula. Kung paano magsalita ng mga propeta. Ganun ang naging paraan ng pagsasalita ni Joshua. Now, dito sa verse 2 and 3, ang unang dahilan nga ito ay hindi nararapat sa Israel kung ano ang meron sila. Bakit? Di ba sabi dito, sa verse 2, at sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon, ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dako ng ilog. Verse 3, at kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dako ng ilog at pinagtubayan ko siya sa buong lipunan ng Kanaan. Si Abraham po hindi po matuwid na tao. Siya po ay pagan din. Sumasamba din sa mga Diyos-Diyosan. Pero kinuha siya ng Panginoon mula doon at pinikta siya. Walang may pagmamalaki ang bayan ng Israelita. Sabihin nila, ama natin si Abraham. So, pagan din si Abraham. Ano may pagmamalaki nyo sa Panginoon? Hindi kayo pwede tumingin sa nakaraan nyo at sabihin nyo na nararapat sa inyo kung ano man yung tinatamasa nyo ngayon. They can't say that they deserve it in any way. Next slide po, please. Pangalawa po, ang mga paraan ng Panginoon ang pinakamabuting paraan. Kahit hindi natin naiintindihan. Makita natin dito sa verse 4, at ibinigay ko kay Isaac, si Jacob at si Esau.
At ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang ariin, at si Jacob at ang kanyang mga anak ay bumaba pumasok sa Ehipto. Mga paraan po ng Panginoon, minsan din natin naiintindihan. Because dito po sabi nga, there's Jacob at si Esau. Yung blessing kay Jacob. Pero bakit si Esau, nakuha niya na kagad yung para sa kanya? Yung bundok ng Seir. Si Jacob naman po, pumunta pa sa Ehipto. Alam naman natin kaya sila katagal doon, di ba? 400 years, apat na lang ang taon. Do we think that's fair? Di ba? Bakit yung wala namang blessing na si Esau, nakuha niya kagad yung para sa kanya? Bakit si Jacob, 400 years, bago sila pumunta sa promised land? At ito po yung isa sa mga pagkakataon na we can increase our confidence in the Word of God. Hindi po tinatago ng Bible yung mga kanyang pagkakataon Kung tao lang talaga yung sulat niyan, pagagandahin natin ang kwento, di ba? Si Jacob, nasa kanya nakagay yung kanyang blessing. Yun lang gusto natin. Si Esau, walang blessing yun. Wala siyang pamanahin. Si David, adulterer. Huwag din natin isulat yun. Si Solomon, womanizer. Huwag din natin isulat yun. Si Paul, murderer. Huwag din natin isulat yun. Si Jesus, nung siya ay nabuhay muli, sinulat ni Matthew na maraming naniwala, pero may mga nagduda din. Di ba, if you're trying to convince people that Jesus resurrected, bakit mo ilalagay yung may nagdududa? Bakit mo isasama sa kwento yun? Hindi po kasi pakay ni Matthew na gumawa ng kwento. Ang pakay niya lang mag-relay ng kwento kung ano yung talaga nangyari. So, in this case po, does it seem fair that Esau got the land in the short term? No. It doesn't seem fair. Pero, God's ways can seem mysterious to us and even unfair at times. But they are His ways and they are best for His people. Next slide po, please. Basahin po natin dito sa verse 5 hanggang 7. At aking sinubo si Moises at si Aaron at sinalot ko ang Ehipto ayon sa aking ginawa sa gitna ni Aaron. At pagkatapos ay inilabas ko kayo. At inilabas ko ang inyong mga magulang sa Ehipto at kayo'y nagpalong sa dagat. At hinabol ng mga taga-Ehipto ang inyong mga magulang, ang mga karo at ng mga nangangabayo hanggang sa dagat na magulang. At nang sila'y dumating sa Panginoon ay nilagyan niya ng kaliliman ng pagitan ninyo at ang mga taga-Ehipto at itinabon ng dagat sa kanila at tinakpan sila. At nakita ng inyong mga mata kung ano ang aking ginawa sa Ehipto at kayo'y tumahan sa ilang mga laon. Sa pangatong dahilan po, tinatapos ng Panginoon kung ano ang kanyang sinubulan. Pangatong where does gospel ito pagtitipan nila. Now, yung huling line po sa verse 7. At kayo ay tumahan sa ilang malawon. In English po, and you lived in the wilderness for a long time. Yun lang po ang sinabi, and you lived in the wilderness for a long time. Pero gano'n sila katagal dun sa ilang? Gano'n kalaman yung malawon? Gano'n katagal dun, di ba? Yun lang ang sinabi nila, you lived in the wilderness for a long time, pero nagkakaintindihan na sila nun. Alam na nila kung ano yung pinagdaanan nila Naiintindi nila kung ano sinabi niyo Josue dito. Walang pinagkalo po yan sa panahon natin ngayon. Kung sabihin sa inyo, naalala niyo ba yung panahon ng COVID? Di ba? Kahit wala ng paliwanag, alam na natin lahat kung anong pinagdaanan natin lahat noon. Walang available na hospital, walang available na doktor, mga kakilala natin, nagkakasakit, nagsisimatayan. Naiintindihan na natin, alam na natin. Ganun yung po ng panahon nila. Hindi na kailangan ipaliwanag pa, pero sinabi lang, tumahan kayo sa ilang malawon. Enough na yun na maalala nila kung anong kanilang pinagdaanan. Finally po, sa whereas clauses ni Josue, dito sa kanyang wise. Next slide po, please. Ang Panginoon lang ang may kapangyarihan na magligtas. Verse 8 to 10, at pinasok kayo sa lupain ng mga Amoreo na tumatahan sa damuruan ng Jordan at sila'y nakipagbaka sa inyo. At ibinigay ko sila sa inyong kamay. At inyong tinari ang kanilang lupain. At nilipol ko sila sa harap ninyo. Nang magdalayo, tumindig si Balak na anak ni Zippor
na hari sa Moab at umigma laban sa Israel, at siya'y nagsugo at tinawag si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi po dininig si Balaam, kaya't binasbasan nga niya kayo. Gayon iniligtas ko kayo sa kanyang kamay. Pinapaalala ni Josue sa kanila na ang Panginoon ang nagbibigay ng kapangyarihan na kailangan nila. Ang Panginoon ang nagdala ng salot sa Ehipto, ang Panginoon ang naglabas sa kanila, sa kanilang pagkakaanibin. Ang Panginoon ang naghati ng dagat ng pula para sa kanila. At dito linunod ng mga taga-Ehipto. Binigay sa kanila yung lupain ng mga Amoreo. Yung bayan ng Jericho, nung sinalakay nila yun, sa kwento nila na worthy of his own sermon, di ba? Saan kayo nakakita, nagmarcha ng mga Israelita for 7 days, and then yung pagal ng Jericho bumagsak. Di ba? Anong klaseng pananampalataya yung require ng Panginoon sa kanila for that? Ang Panginoon ang nagdala sa kanila ng tagumpay sa lahat ng ito. Ngayon, kung meron pang doubt, kung meron pang question, kung anong sinasabi ng Panginoon dito, basahin natin ang verse 12 to verse 13. Next slide po, please. Sabi po dito, kasama ng 11, at kayo'y tumawid sa Jordan at tumating sa Jericho, at ang mga tao sa Jericho ay nakipaglaban sa inyo. Ang Amoreo, at ang Pereseo, at ang Cananeo, at ang Heteo, at ang Gergesio, at Heveo, at ang Jebuseo, at ibinigay ko sila sa inyong kamay. At sinuko ko ang malalaking putakti sa unahan ninyo sa siyang nagtaboy sa kanila sa harap ninyo. Sa mga tuwid bagay sa dalawang hari ng mga Amoreo, hindi sa pamamagitan ng inyong tabak, ni ng inyong busog. At aking binigyan kayo ng lupain na hindi ninyo binukid, at ng mga bayang hindi ninyo itinayo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan at mga libuhan na hindi ninyo itinanim ay inyong kinakain. Hindi po ba? Kung hindi pa nila naiintindihan ito, pinukpok na talaga ng Panginoon sa kanila. Hindi sa pamamagitan ng inyong tabak, ni ng inyong busog. Not by your swords, not by your bows. By the power of God alone. At binigyan sila ng lupain na hindi nila tinayo, hindi nila tinatahanan, mga ubasan, mga libuhan na hindi sila nagtanim, pero sila ang nakikinabang ngayon. Next slide please. So muli ito po yung mga dahilan na pinakita ni Josue. Hindi na narapat sa Israel kung ano ang meron sila. Ang mga paraan ng Panginoon, ang pinakamabuting paraan, kahit hindi natin naiintindihan. Tinatapos niya kung ano ang kanyang sinimulan. Lastly, siya lang ang may kapangyarihan na magligtas. Totoo po ito ang panahon ng mga Israelita at totoo pa rin ito para sa atin ngayon. Sinasabi po sa atin ng yung Apostle Paul sa aklat ng mga Taga-Efeso. Sabi po natin, next slide po please. Sabi ni Paul, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng mga pangyarihan ng angel, ng Espiritu na kayo ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kung parang sa mga Israelita po, ganoon din sa atin po, paano tayo lumitas ng Panginoon. Now again, God's ways may not always make sense to us, and they might not even seem fair, but they are best for us. Bad things will happen to Christians, and good things will happen to non-Christians. And this is just God's way. Iyan din po natin sa pangalawang aklat ng mga taga-Korinto. Next slide po please. 2 Corinthians 4 verse 7, ngunit taglay namin ang kayamanan ito sa mga sisidlang lupa, upang ang dakilang kalakan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Hindi po ba? Ang kapangyarihan talaga ay sa Panginoon ng gagaling, hindi po sa ating sarili. So kagaya po ng mga Israelita, we are asked to choose, but not choose blindly. We are asked to choose wisely. So kanina po, di ba, sinabing mga dahilan para sa tupan. Ngayon po, pinakita ni Josue, ano yung mga option ng mga Israelita? Ano ba ang kanilang pagpipilian? Basahin po natin muli verse 15. Next slide yan po. Ang pagpipilian ng mga Israelita, kung inaakala ninyo masama na maglingkod sa Panginoon,
ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako ng ilog, o ang Diyos ng mga Moreyo ng lupain nila inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Next slide please. Ito po yung options na pinakita ni Josue sa kanila. Una, mga Diyos sa dako ng ilog. Pangalawa, Diyos ng mga Moreyo. And finally, ang totoong Panginoon, the one true God. Ngayon po, sa unang option, mga Diyos sa dako ng ilog. Pwede natin tawagin ito na conservative option. Kung sa panahon po natin yan, kung tayo yung mga Israelita, kung tayo ay nasa sapatos ng mga Israelita, ano ba itong conservative option? Ito po yung nakagawian natin, yung nakasanayan natin, ang ating kinalakihan. Ano ba yung religion ng mga magulang natin, ng ating mga kanin? Sa bansa pa tayo nangyari. Pwede din yun, diba? Kasi kung galing ka sa mga bansa na hindi Christian, pwede din naman mo eh. So yun yung conservative option. Pangalawa po, sa Diyos ng mga Moreyo. Ito naman yung tawagin nating progressive option. Yung bago. Di po ba? So, nauuso sa panahon natin. Ngayon, hindi naman na kailangan mag-asawa. Pwede naman na bibita lang tayo. Hindi na uso yun. Pwedeng mahal ako ng lifestyle gusto mo. Yun yung progressive natin option eh. Parang makikita natin, sira-sira yung mga pamilya natin, yung mga anak natin, nakapaliwaran, pero it's liberating. Masaya, di ba? Progressive tayo. Kung talagang papakinggan natin yung sinasabi ni Josue sa mga Israelita, marirealize natin eh, hindi naman talaga siya nagbibigay ng option. He is not giving them a choice. These are absurd options. Walang katotohanan ito eh. Tapos yung pinaliwanag kung saan ang galing yung mga Israelita, anong pinagdaanan nila, anong mga miracle yung ginawa ng Panginoon para sa kanila. Ngayon, mamimili kayo, pipiliin nyo number 1, pipiliin nyo number 2. Of course not. These are absurd options. Ang talagang choice lang dyan, number 3, Panginoon. Dito sa konteksto na to sinabi ni Joshua, choose. Mamili kayo ngayong araw na ito. Kung ngayon po, yung ginawa din ni Joshua dito ay hindi lang consistent sa practice ng panahon nila. Even in the New Testament, it turns out, ganun pala po ang pag-explain ni Paul. Hindi na po natin babasahin because yung example po natin ay Book of Romans and first 11 chapters ng Book of Romans, walang inutos si Paul sa mga believers. Sinabi lang niya kung ano yung kabutihan ng Panginoon, ano yung ginawa ng Panginoon, sino yung Panginoon. That's 11 chapters. Pagdating sa chapter 12, sinimulan niya, therefore. Ngayon, ito na yung sunod-sunod ng mga utos. Ano ang dapat nyo gawin, di ba? Chapters 1 to 11, ito ang Panginoon, ito ang ginawa niya para sa inyo. Chapter 12, ngayon mabuhay kayo na parang mga anak ng Panginoon. So malinaw yung choice para sa kanila. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Yung Panginoon na pinaglabang kayo, iligtas kayo sa inyong mga kaaway. Sino pipiliin niyo, diba? Siya o yung mga ibang Diyos? Siyempre, yung Panginoon. Ngayon, kung ating isipin, dito, tatlong Diyos lang ang present ni Josue. Mga sinaunang Diyos, mga Diyos ng Moreyo, o Panginoon. Pero sa panahon po natin, pag ating isipin talaga, napakarami natin pagpipilian na Diyos. Some of these choices nga po are even, sabihin natin parang number 3, pero hinalungan natin ng sariling version natin eh. Panginoon, ang totoong Panginoon, pero hindi ko gusto ng version mo, Lord. Gawin natin God is love nila. Yun lang ang gusto ko. So, that's also a form of false God. Sarili natin. Diyos din tayo sa ating sarili. Di ba napakaraming pwedeng mag-distract sa atin? Kung papansinin po natin dito, sinabi ni Josue, choose for yourselves this day whom you will serve.
Hindi sinabi ni Joshua na, choose this day if you will serve. Hindi po pwedeng option yun na wala na lang tayong paglilingkuran. Hindi pala eh. Meron at meron kang paglilingkuran. So kung hindi ka naglilingkod sa totoong Panginoon, maglilingkod ka sa ibang Diyos. Ngayon, basahin po natin. Next slide po, please. Ito na po ang naging pasya ng mga Israelita. Verse 16, at ang bayan ay sumagot at nagsabi, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ng Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. Sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay siyang nagsampa sa atin at sa ating mga magulang mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkakahilipin. At siya gumawa ng mga dakilang tagtangyawan sa ating paningin. At iningatan tayo sa lahat ng daan ng ating pinaroonan. At sa gitna ng lahat ng mga bayan ng ating dinaanan. So, pinili po ng Israel. Siyempre, Panginoon. Next slide po, please. At itinaboy ng Panginoon sa harap natin ang lahat ng mga bayan, ng mga Amoreo na tumaan sa lupain, kaya kami ay maglilingkod din sa Panginoon, sapagkat siya ay ating Diyos. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo ay hindi makapaglilingkod sa Panginoon. Sapagkat siya ay isang banal na Diyos, siya ay mapalibubuing Diyos, hindi niya pinapatawad ang inyong pagsalangsang ni ang inyong mga kasalanan. Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawan kayo ng kasamaan at dilipulin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. Nakapagtaka po yung sagot ni Joshua. Una sinabi niya, choose you this day whom you will serve. Sabi ng Israelita, we will serve the Lord. Sabi ni Joshua, hindi niyo paglilingkuran ng Panginoon. Ano ba talaga gusto mo, Joshua? Bakit ganito? Nakapagtaka niya sinabi yun. No? Pwede iniisip niya, siguro yung mga Israelita, hindi talaga kayo sincere sa sinasabi niyo eh. O kaya, hindi niyo lang alam yung sinasabi niyo na akala niyo, matutupad niyo yung gusto ng Panginoon sa inyo. Hindi niyo alam na para magawa niyo, kailangan siya din ang magbibigay ng kapangyarihan sa inyo. Siya din ang mag-enable sa inyo. Pwedeng parehong factor na doon. Ngayon po, si Joshua is calling the Israelites into a covenant love relationship with God. Pero sa nakita nga po natin dito, God is a jealous God. Mapanibubuing Diyos. Alam ni Joshua na hindi nila matutupad yung sinasabi nila, and God, being a jealous God, will punish them. So, paano nila tutupalan itong relationship na ito? Diba itong covenant na ito? The same way tayo, paano natin tutupalan ito? If we have a covenant with God. Ang sagot po dito is in the New Testament. Next slide po please. Nalaman natin yung difference ng godly jealousy versus sinful jealousy. Sinful jealousy, may ating kailangan na ipaliwanag na mahaba pa. Sinful jealousy leads to hate. And it's in its most extreme form, murder. Hindi po ba, napakaraming kwento na ganyan na sa mga magsingiro nagselos, nagalit, hanggang sa kaluluhan nagpatayan na. Alam niyo po ba yung kanta ni Manong Tom Jones na Delilah? Diba? Hindi po yung narinig ko yung bata ko. Kasi ngayon pa rin naman, kailangan ko sa mga video. Pero pag pinakinggan niyo pa rin yung lyrics ko, dark pala si Tom Jones. May mga pati niyo po basahin yung mga konti. Sabi niya dito she was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Nakasiraan naman po ng ulo talaga yun. Sa next stanza po, sinabi niya, the break of day, when that man drove away. So talaga may lalaki po si Delilah. That man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house, and she opened the door. She stood there laughing. Matawa pa si Delilah. She stood there laughing. I felt the knife in my hand, and she laughed no more. Di ba nila mapansin, may ganung lyrics pala, no? I felt the knife in my hand, and she laughed no more. Pinatay niya po si Delilah. So yan po, simple jealousy. Anong pinagkaiba nito sa godly jealousy? Godly jealousy doesn't lead to hate, but to more love. Ngayon, how am I saying this, that godly jealousy leads to more love? Kasi po,
If godly jealousy did not lead to more love, siguro patay na po tayong lahat ngayon. Baka tinong sa tayo ng Panginoon eh. Diba? Eh, buhay pa tayo eh. So, godly jealousy must lead to more love. Para daw po itong magulang na nakikita niya anak niya, napapaliwala, nasaktan siya syempre. Pero dahil doon, lalo niyang minamahal yung anak niya. Lalo niyang minamahal, lalo siyang gagawa ng paraan para bumalik yung anak niya sa kanya. You get to the point where you would do anything, give anything to see your children come back. Godly jealousy in extreme form doesn't lead to murder, but sacrifice. Godly jealousy hindi po napupunta sa pagpatay, kung hindi sa pag-alay. Here po, I would just also like to point out, lumikanta po tayo, surely goodness and mercy shall follow me. But it turns out po, shall follow me. It's also from Psalms 23. Surely goodness and mercy shall follow me. Pero, a poor translation daw po yung follow din eh. Surely goodness and mercy shall not follow you. Ang talagang word po doon is the Hebrew word radaf, meaning to chase, to pursue, to persecute. Hindi ka titigilan. Alam po natin yung kanta din na, di ba, your goodness is running after me. Hinahabol ako eh. Hindi po ito parang, kailan niyo po siguro yung aso nila dati. Yung pa si Choi, tuta, susunod-sunod. Hindi po gano'n ng surely goodness and mercy na susunod-sunod sa ako. Di ba? Surely goodness and mercy shall radaf after you. Hindi po ito parang tuta, parang itong cavalry. Parang yung mga taga-Ehipto nung hinabol nila yung Israelita. Hahabulin ka, hindi ka titigilan hanggang mahuli ka. That is God's jealousy. And because of that godly jealousy, God sent Jesus to represent us, to be in our stead, to fulfill the covenant for us. So sa pamamagitan po ni Jesus, siya po ang tutupag nitong covenant. And Jesus chooses us again and again so that we can choose Him again and again also. Next slide po please. So after po sinabi ni Joshua na hindi kayo makakasunod sa Panginoon, hindi kayo makapaglingkod sa Panginoon, anong sagot ng mga Israelita? Verse 21-24, at sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo'y mga saksi laban sa inyong sarili na inyong pinili sa inyo ang Panginoon upang paglingkuran siya. At sinabi nila, kami ay mga saksi. Ngayon na ilisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo, igiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon, na Diyos ng Israel. At sinabi ng bayan kay Josue, ang Panginoon nating Diyos ay aming paglilingkuran at ang kanyang tinig ay aming hilingin. Next slide po please. So ang bayan po ng Israel ay nag-renew nga ng kanilang covenant with God. Ngayon po may picture dyan na mag-asawa na may edad. So hindi na lang din po kung copyright violation. Inuwa ko lang po, hindi ko alam kung sino yan. Kasi po, supposedly renewal of vows po yan. Ngayon po may kilala po ko dati na mag-asawa. Tanong sa nang gano'n, sabi ng babae, gano'n ba tayo ng vows? Sabi ng lalaki, nagkamali na tayo dati, ulitin pa ba natin? So ngayon, thankfully, hindi naman po lahat gano'n. Ito po, testament dito, ang mami at daddy ko dito. Sila po ay nag-renewal of vows noong 2017. Silver anniversary din, 25th year ng 2017. Ano po ang beauty ng renewal of vows? Yung nag-renewal of vows po sila, I think, naiintindihan nila kung ano yung pinapasok nila exactly. Pinagdaanan nila yun eh. Ilang taon na silang mag-asawa. So, ang dami ng paghihirap, ang dami ng success, ang dami ng sorrow, ang dami ng joy. Alam na nila yung pinapasok nila. Ganun din po dito sa mga Israelita. Alam nila yung pinapasok nila ngayon. That is the beauty of their renewed covenant. Next slide po please. Basahin natin sa verse 25-27. Sa gayo'y nakipagsipat si Josue sa bayan ng araw na iyon at nilagdaan niya sila ng palatutunan at ang ayos sa Sikem.
At sinulat ni Josue ang mga salitang ito sa aklat ng kautusan ng Diyos. At siya ay kumuha ng malaking bato at inilagay sa lilim ng ensina na nasa tabi ng santuario ng Panginoon. At sinabi ni Josue sa buong bayan, narito ang batong ito ay magiging saksi laban sa atin, sapagkat narinig ito ang lahat ng mga salita ng Panginoon na kanyang sinalita sa atin. Ito ay magiging saksi laban sa inyo, baka ninyo itakwil ang Diyos. Next slide po, please. Dito po sa verse 25 to 27, sorry po, balik po natin sa last slide. Dito nakita po natin na sila nga po ay nag-renew ng kanilang covenant. Pinapagbago nila ang kanilang pagtipan. Pero napapansin po ba natin dito? Kung familiar po tayo sa Book of Genesis, nung si Abraham, tinawag siya ng Panginoon. Nung tinawag siya ng Panginoon at sinabi sa kanya, bibigay ko sa iyo yung lupang ito para sa iyong descendants. Nasaan si Abraham? Di ba sa Sikem po? And dito, 6 na lang taon ang lumipas, nandito na yung bayan ng Israel. Sa Sikem, verse 25. Nilagdaan niya sila ng palatuntunan at nagtayo sa Sikem. May isa pa po, si Jacob. Nalala niyo ba yung panahon na nakipag-wrestling si Jacob sa Panginoon? Pagkatapos po niyang makipaglaban sa Panginoon, tapos mo kanilang wrestling. Isang lugar nandun sumunod si Jacob. Sa Sikem din. Parehong lugar po. At inuutos ni Jacob sa kanyang mag-anak doon sa Sikem. Sinabi niya sa kanila, tapo niyo yung mga Diyos-Diyosan niyo. Baon natin sa lupa. Paglingkuran natin ng Panginoon. And here they are again, the Israelites at Sikem, promising to serve the Lord, promising to put away their idols. It's the exact same promise po. Next slide po, please. So ngayon po, sa panghuli po ng chapter na ito, chapter 24, basahin po natin. Verse 28, sa gayoy, pinagpapaalam ni Josue ang bayan, bawat isa sa kanyang mana. Nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na si Josue na anak ni Nun, na naglingkod sa Panginoon ay namatay na may 110 taon ang gulang. At inilibing nila siya sa hangganan ng kanyang mana sa Timnat Serah, na nasa lupaing maburol ng Ephraim sa hilagaan ng bundok ng Gaas. At naglingkod ang Israel sa Panginoon sa lahat ng mga araw ni Josue, sa lahat ng mga araw ng mga magandang tirang nabuhay ni Josue, at nakilala ang lahat na gawa ng Panginoon na kanyang ginawa sa Israel. Next slide po, please. At ang mga buto ni Jose na isinampa ng mga anak ni Israel mula sa Egypto ay nilibing nila sa Sikem sa putol ng lupa na binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor na ama ni Sikem ng 100 putol na salapit at mga naging mana ng mga anak ni Jose. At namatay si Eleazar na anak ni Aaron. At inilibing nila siya sa burol ni Pines na kanyang anak na nabigay sa kanya sa lupaing pagburol ng Ephraim. The end of an era po. Katapusan po ng panahon ni Joshua. Makita po natin dito sa verses 28 to 33, tatlo po yung funeral nila. Isa para kay Joshua, isa para kay Joseph, isa para kay Eleazar. Makikita po natin dito I don't think this is a coincidence po na nilista sila dyan in that order. Si Joshua po, sa kanyang pag-discuss po ng kabutihan ng Panginoon at sa Word of God, kung yung gusto niyo mangyari in this chapter, propeta po siya dito eh. Ngayon si Joseph, noong panahon na to, siya na yung sabihin natin pinakamalapit sa isang hari sa bayan ng Israel. Wala pa silang hari noong panahon na ito eh. Si Eleazar, anak ni Aaron, siya po ay priest or sacerdote. So dito po at the end of the chapter, we have a funeral for a prophet, a priest, and a king. Where else in the Bible do you find this kind of memorial po? Saan pagkakataon pa po nagkaroon ng funeral ng prophet, priest, and king? Not until the New Testament po. In our Lord Jesus Christ, He is our prophet, our priest, and our king. Napakalinaw po dito ng katapusan po ng panahon ni Josue.
Ngayon po sa ating pagtatapos, what does it mean to serve the Lord? Anong ibig sabihin ito? Pag-inform natin ng Panginoon. Perfect attendance tayo sa church. Kakanta tayo. Even better, kakanta tayo sa choir. Even better, may special number tayo. Diba, special pin talaga every time si Pastor Rodel dito. Yun. What does it mean to serve the Lord? Sing in church. Give. Giving natin para sa tahan, para sa missionaries. Diba, God loves a cheerful giver. Bible studies sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga katrabaho. Prayer meeting, yun daw po talaga ang sign na mahal ng Panginoon, nag-attend ka ng prayer meeting. So lahat po ito ay mabubuting bagay. All of these are good things. But what is the foremost thing? Ano yung pinaka-importanting bagay? Ayon kay Joshua, ito sa ating binasa. Balikan po natin sa verse 23. Kahit ako na lang po tumingin. Sabi po ni Josue, ngayon nga'y alisin ninyo, sabi niya, ang ibang mga Diyos na nasa gitna ninyo. At ikiling ninyo ang inyong puso sa Panginoon, na Diyos ng Israel. Destroy your idols. Alisin nyo yan sa inyo. This cannot be emphasized enough. Alam niyo po, kung babalikan din natin in the book of Exodus, alam natin yung let my people go Alam natin yung sabi ng Panginoon kay Pharaoh, let my people go. Ano kasunod nun? So that they may serve me. Not other gods. They will serve me. Destroy the idols. Destroy the foreign gods among you. So, ang mga Israelita, kahit sila ay mga tao na ng Panginoon, meron pa rin silang mga Diyos-Diyosan. Baka po tayo ganun din. Nandito tayo sa simbahan, member tayo nitong church, hindi tayo aware, meron pa rin tayong Diyos-Diyosan sa ating puso. Now, yung binasa natin kanina, on the surface po, makikita natin na yung mga Israelita, tama yung kanilang choice, tama yung kanilang pinili. 3 beses nilang pinangako na paglilingkuran nila ang Panginoon. But it turns out, this was also lip service. Pagdating po natin sa susunod lang na book in the Bible, di ba? Joshua, Judges. Next book po siya. Basahin po natin sa Book of Judges, chapter 2, verse 8 to 11. Next slide po, please. Saan ka po ng slide? Sige, kung wala po, okay lang. Dalawa po, okay lang. Sabi po dito sa Alat ng Hukom, chapter 2, verse 8 to 11, at si Josue na anak ni Nun, na naglingkod ng Panginoon, ay namatay na may 110 taon ng gulang. Kanilang inilibing siya sa hangganan ng kaniyang mana, sa Timnat Heres, sa lupaing maburol ng Ephraim, sa hilaga ng bundok Gaas. Parang sa buong Joshua lang din mo, di ba? Sinabi lang ulit yung pagkakalibing kay Joshua. Verse 10, at ang buong lahing iyon ay nalakip din sa kanilang mga magulang. At doon may ibang lahing bumangon pagkamatay nila, na hindi kilala ang Panginoon, ni ang mga gawa ng kanyang ginawa sa Israel. At ginawa ng mga anak ng Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga baal. Nakalungkot po, di ba? Ganda-ganda ng kasunduan nila sa Book of Joshua. We will serve the Lord. Namatay si Joshua, namatay yung mga elder. Next generation, hindi kilala ang Panginoon. Hindi alam ang kabutihan ng Panginoon. Hindi alam kung anong ginawa para sa kanila ng Panginoon. This next generation did not know God. So again po, sa pagkahaba-haba ng ating pinag-aralan po, babalik tayo sa simpleng discussion ng as for me and my house. Importante po yun eh. As for me and my house, we will serve the Lord. Wala pong magiging next generation if we will not start in our own houses. Ngayon po, 36th anniversary ng church natin. Napakasarap bulitain po itong moment na ito. Yung taon na tayo dito sa Gapan, di ba? Ang dami na natin pinagdaanan. Kung parang yung diniscuss ni Joshua kanina, di ba? Gawin po natin yun.
Wala yata naging reading of church history po ngayon. Yun po, dati every anniversary meron tayong reading ng church history eh. Saan tayo nagsimula? Mahaba daw po. Anyway po, naalala ko lang, lumipat tayo sa dating Panagarya. Eventually, lumipat tayo sa dating Punerarya. And ngayon po, nandito tayo sa kaputihan ng Panginoon. But do we stop here? Paano na po yung next generation? Ano na po ang susunod? Paano na yung mga anak natin? God has been good. Kailangan alam din po nila yun. Tayo po na namin. Aming Ama, salamat po muli sa araw po ito sa inyong essential po sa aming Lord. Salamat po ngayon sa worship and pag-aaral po ng salita. Mga Panginoon, ay namin pong maalala po, pahalagahan yung mga natutunan sa amin at inyong nagawa para sa amin. Kami po ay panatilihin yung mga anak ninyo, Lord. Mabuhay kami na parang mga anak mo. Kaya ang panalangin sa Panginoon namin,